bawat hakbang, ako'y naguguluhan. Tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong tinatamaan. Lord, saan ako patutungo? Anong gagawin ko? Hey, God's morning po mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay araw ng Friday. Tama? Ay, Saturday. Araw po ng Saturday. At ngayon po ay July 4. Tama? 2026. At sa araw po ito, tayo po ay tutungo sa ating pag-aaral. At ngayon naman po ay tayo ay tutungo sa Galatians chapter 5 verse 13. At sa ating pong pagtalakay nito, ito ay ating pamagatang freedom with responsibility. At sa ating pong pagtalakay nito ay muli sasamahan po tayo ng ating partner para po basahin ang talatang ito. At tayo po ay pangunahan sa panalangin. God's morning, mga kapatid. Tayo po ay babasa sa mga taga-Galatia 5 verse 13. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na pag-aaralan na namin muli ang iyong mga salita. Pangunahan mo po kami, ang bawat isa sa amin, sa lahat ng mga nakakarinig, para mapag-aralan itong mga salitang ito, tumimo sa aming puso at isipan, at maging kagamit-gamit din po namin sa iba. Nawa, Panginoon, ang aming mapag-aaralang ito ay maging guide namin sa aming mga lalakarang ngayong maghapon, at ikaw rin po, Panginoon, ang manguna sa bawat isa sa amin para sa maghapong ito. Maraming salamat, Lord, at ang lahat po ng ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. At pray natin, Panginoon Diyos, sabi ko sa Amplified Version. Ito po sabi, for you, my brothers, were called to freedom. Only, do not let your freedom become an opportunity for the sinful nature. Sabi doon, worldliness, selfishness, but through love, serve and seek the best for one another. At dito po sa ating paksa, ay sabi nga ay napapanahon. It's a freedom with responsibility. Ating bang kalayaan ngayon ay may kalakip na responsibilidad. Hindi porket malaya tayo ay kahit pwede na natin gawin ang lahat. Dahil may responsibilidad po yan. Parang malaya ka mag-park, pero mayroon bang responsibility? Dahil kung masikip yung daan, bakit may papark yung sasakyan mo? At sabi nga, di ba? Yan yung mga example. O kaya, kung may garahe ka, sa garahe mo i-park. Tama? Yan ang responsibility natin. At kung wala ka namang garahe, huwag ka magkotse. Di ba? So that is, or huwag ka magsasakyan. Kung ipaparada mo lang din sa labas, At sabi nga, freedom with responsibility. At sabi nga, sa panahon natin ito, ay naihalintulad lamang po natin na ang kalayaan natin ay napakahalaga na samahan natin ng responsibilidad. Dahil marami po sa atin na kapag narinig natin ang salitang ito, freedom, freedom, o kalayaan, agad na nating naiisip na pwede na nating gawin ang lahat ng gusto natin ng walang bawal, walang batas.
Pero ang Biblia po ay naglilinaw ng napakahalagang katotohanan na ang tunay na kalayaan na ibinigay ng ating Panginoong Kristo o ikaw bilang isang Kristiyano ay hindi kailanman hiwalay sa responsibilidad. Hindi tayo pinalaya para maging pasaway. No? Kaya nga po yung freedom ba na yan ay pasaway. Yan. Pag-usapan natin. Mga mahal ko kapatid sa Panginoon, tayo po'y pinalaya para mabuhay ng tama at maglingkod ng may pag-ibig. Kaya po sa ating paksa ngayon, freedom with responsibility. Ito pong title na ito ay nagpapaalala sa atin na tayo ay malaya na pero may layunin ang kalayaang ito. At dito sa ating binasang scripture, ay ito po ay liham na isinulat ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa lungsod ng Galatia. Paisipin natin, basta wala pa akong kotse noon. Tama to. Nasabi ko lamang po kanina na yung ating mga pagpapark, makikita natin na kung tayo ay talagang merong kalayaan, hindi po tayo pasaway. Parang yun po yung ating pambungad na para sa panimula dito. At dito po, ito po ay isinulat noon sa mga taga-Galatia na ngayon po ay Turkey, noong humigit kumulang 49 to 50 AD. At dito po makikita natin na may mga maling guro na dumating at nagsabing, para maging tunay na Kristiyano at maligtas, kailangan pa rin ninyong sundin ang mga kaugalian ng batas ni Moses, tulad ng pagtutuli at pag-iwas sa mga ilang pagkain. Dito po akala nila ang kaligtasan ay nasa pagsunod sa mga panlabas na batas. Pero pinaliwanag po ito ni Apostol Pablo na ang kaligtasan ay regalo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Hindi ito kailangang, sabi nga, ay pagpaguran sa ating mga ginagawa. Dahil tinanggap po nila na hindi tayo nasa ilalim ng batas. At may iba, sabi nga po ay tayo ay meron ng kalayaan na sumunod sa grasya ng Diyos. At sabi nga, maaaring ang dami na nating napuntahan, mga bagay na ating napagtagumpayan. Pero sabi nga po, at katulad ng mga panahon na ito na sila ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. At marami po ang nag-akala, and even doon po sa panahon na yun, akala nila ay pwede na nilang gawin ang kahit anong gusto nila. Kahit mali. Dahil narinig nila yung salitang freedom. Malaya na naman tayo At kahit sa buhay natin, malaya naman tayong gawin. We have a freedom of speech, freedom of whatsoever. Pero nalilimutan natin yung responsibility. Kaya nga po ngayon makikita natin ang kalayaan na ngayon na ginagamit is minsan yung kalayaan ng pagsaway o pasaway. Kaya isinulat po ito ni Apostol Pablo, ang talatang ito, para itama ang dalawang maling pananaw. Ano po yon? Na hindi tayo alipin ng batas, pero hindi rin po tayo malaya para magkasala. Kung makikita natin sa social media, so saan pa man lugar, nakikita natin na yung ginagamit ang freedom na ito sa maling pananaw. Ang salitang opportunity sa Greek word ay aphorme, na ang ibig sabihin po nito ay panimulang pwesto o sabi nga pagkakataon para umatake. It's a chance, Pero kaya po para sa ating lahat, ganito po ang ibig sabihin nito. Huwag po natin bigyan ng pagkakataon ng ating makasalanang ugali na sumakop uli sa buhay natin. Na pwedeng gamitin ito na maging dahilan para sabihin natin ay malaya naman ako. The word itself. Malaya naman ako Pero hindi po ibig sabihin nun. Huwag po nating ibigay yung pwesto sa kasalanan para umatake at mamuno ulit sa atin. Tayo po'y pinalaya na ng Panginoon, mga mahal ko kapatid sa Panginoon. Pero bakit tayo bumabalik sa pagkaalipin sa kasalanan at pagkaalipin
Yung freedom po nito ay hindi pasaway. Ito po ang puso ng turo ng ating Panginoon Hesus para sa ating lahat. Na ang tunay na kalayaan ay hindi ang paggawa ng lahat ng gusto natin, kundi ang paglaya natin mula sa kapangyarihan ng kasalanan upang mabuhay ng tama. Sabi nga po sa atin ating Panginoon Kristo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Yan ang pag-aralan po namin yan kagabi sa Bible study, no? Sa John 8:34 at saka sa verse 36, no? Kaya sabi nga po doon, tayo po ay tunay na malaya. Huwag na po nating ibalik yung sarili natin sa pagkaalipin. Sa tuwing tayo po ay nagpapasaway, pinapaalala po natin sa ating sarili o bumabalik tayo sa ating sarili kahit pinalaya na tayo ng Panginoon. Ito ngayon po natin yun. Romans 8 verse 34 hanggang 36 para diretso na. Sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo ang mamuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan." 35. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. 36. Kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Amen. No? Tayo po ay malaya na. At katulad ng pagkamatay ng ating Panginoon Kristo, nung siya'y tinanggap natin siya bilang ating personal Savior, nagsimula po yung kalayaan na yun. Kaya huwag na po nating ibalik ang pagkaalipin. Sa tuwing tayo po ay nagpapasaway, binabalik po natin ang katatayuan natin na pinalaya na ng Diyos. Dahil ang alipin po ng kasalanan ay siyang, sabi nga ay ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Hanapin po natin. At sabi nga ay panghawakan po natin ang tunay na kalayaan. Ibig sabihin, bago pa man po tayo makapagdesisyon, bago pa man tayo makapili, tayo po ay nakatali muna sa kung ano ang mangyayari sa puso natin. Tama po ba? O namamayani. Ano nga ba yung nasa puso natin? Ano nga ba yung nasa isip natin? Bago po tayo magdesisyon, di ba? Bago yan, nakikita na natin ano ba yung intensyon natin. Kung kasalanan ang nag-ahari sa atin, tayo po'y alipin ito. Kung si Kristo nag-ahari sa atin, tayo po'y malaya. Dalawang bagay lang, di ba? Kung nag-ahari sa atin ating Panginoon sa Kristo, sigurado yung kalayaan na yan tama. Pero kung kasalanan ang namamayani sa iyo, sigurado pasaway ka. Ganun lang yun eh. Tandaan po natin, ang kalayaang iyan ay hindi para magpatuloy sa kasalanan, kundi para maglingkod ng may pag-ibig. Sabi nga sa atin ng Panginoon, sa John 13 verse 34, di ba? Sabi doon, Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Ngayon, mag-ibigan kayo kung paano ko kayo inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. yun. Yan po yung tunay na kalayaan. Yung may pag-ibig. Sabi nga doon, ibinigay ko sa inyo yung bagong utos, magmahalan kayo. Gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Kaya nga, mga mahal ko kapatid, hindi po nagkakalaban ang kalayaan at pag-ibig. Dahil ang tunay na malaya ay hindi nakakulong sa sarili. Kaya po, dito kaya po natin buksan yung ating mga puso at maglingkod din sa iba. Sa ating pong panahon ngayon, madalas nating naririnig, buhay ko to, desisyon ko to. Walang dapat magdikta sa akin. Pero ang paalala po ng Diyos ay malinaw na ang kalayaan, walang hanggan, ay hindi kalayaan. Ito po ay pagpapabaya. Ibig sabihin yung kalayaan na walang kontrol. Yan po ay pagpapabaya.
Kapag ginamit po natin ang karapatan para saktan ang sarili o ang kapwa, hindi po ito malaya. Sabi nga, ito'y nagbabalik lang tayo sa ating pagkaalipin. Parang hinayaan natin yung sarili natin na bumalik sa dati nating pagkatao. Parang ano yan eh. Parang isang tayo ay dati ay punong-puno ng putik mula ulo hanggang paa, hinugasan tayo. Tapos nung nahugasan tayo, parang gusto mong bumalik sa putik o inilublob mo ulit yung sarili mo sa putik. Parang ganun po yun. Sabi nga sa atin ng 2 Peter chapter 2 verse 19, no? Ipinangako nila ang kalayaan sa nahihikayat nila, subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan, sapagkat ang tao ay alipin ng anumang hindi niya kayang mapanagumpayan. Iyon, no? Na po natin, ang kalayaan bilang takip sa kasamaan ay alipin po na kung ano ang sumasakop sa atin. Pinagtatakpan natin yung kasamaan, alipin po tayo niyan. Kaya kanina binasa po natin yung John 8:34, di ba? Ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Mga mahal ko kapatid sa Panginoon, ang kalayaang ibinigay po sa atin ng ating Panginoon Kristo ay kalayaang may layunin. Ang laya na nagbibigay sa atin ng kapayapaan, may takot, laya mula sa paghatol, laya mula sa sabi nga ay sa paghahangad ng pagkakilala. Kung sabihin natin yung fame, upang ngayon ay magamit po natin ang ating buhay para sa ikabubuti, hindi lamang po natin, kundi ng ibang tao. Dahil ito po yung nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon Diyos. Tayo po ipinalaya na ng Panginoon Diyos mula sa batas at kalayaan at even kahit sa kamatayan. Di ba sabi sa atin ng Romans chapter 8 verse 2? Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. No, yan po yung kalayaan natin. Tayo po ay namuhay hindi na po para sa sarili natin, kundi para sa ating Panginoon Kristo. 2 Corinthians chapter 5 verse 15. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Amen. Ang buhay ba natin ay nakaayon sa ating Panginoon Kristo? Yan po yung kalayaan natin para maglingkod at upang lawalhatiin ang ating Panginoon Diyos. Sabi nga rin sa atin sa 1 Peter chapter 2 verse 16. 2 Peter 2:16. 1 Peter. Verse. Sorry. 1 Peter 2:16. Mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya, huwag ninyong gawing panakip sa paggawa ng masama ang kalayaang ito. Subalit mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Yan. Muhay po tayo. Huwag po tayo maging alipin ng kasalanan. Maging alipin tayo ng Panginoon Diyos. Sigurado, magiging mabuti po yung buhay natin. Malalaman naman po natin yan pagka yung tayo namumuhay sa kasalanan. Merong division. At mabigat po yun. Sa kahit anong bagay, sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa sino man tao. Kung nandyan po ang kasalanan, may division po yan. Tayo po itinawag para maging malaya. At para sa kalayaan ito. Sabi nga ni Pablo, di ba? Kayo ay tinawag para sa kalayaan. Bago tayo nakakilala sa ating Panginoong Hesus, lahat po tayo ay alipin. Tama po ba? Hindi tayo alipin ng tao, kundi alipin po tayo ng kasalanan. Kapag sinabi natin gagawin ko ang gusto ko, akala natin malaya tayo. Pero ang totoo, sunod-sunuran lang po tayo sa galit, bisyo, takot, at sariling kapritso.
Yan po ang katotohanan. Pero dahil sa ating Panginoong Hesus, pinalaya na po tayo. Wala na tayong utang sa parusa at wala na tayong kapangyarihan. Ang kasalanan na nagdidikta para sa ating buhay. Isang paalala po, huwag po nating gabitin ang mali. Malimit, ginagamit po natin yung mali. Sabi nga po sa atin, di ba? Doon sa ating mismong key text sa Galatians 5:13, huwag ninyong hayaang maging pagkakataon ng inyong kalayaan para ano? Sa makasalanang kalikasan. Kalayaan, hindi para sa laman, kundi pag-iwas sa pagkakataong magkasala. Sabi nga sa atin ng Romans 6 verse 12 to 14, no? Huwag maghari ang kasalanan. No? Bakit? Sige, tingnan po natin yung Romans chapter 6 verse 12 to 14. Huwag ninyong pagharian ng kasalanan ng inyong katawang may kamatayan upang hindi kayo maalipin ng kasamaang hilig nito. 13. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alimang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng mansama. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay, at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. 14. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Amen. So, yan po. Huwag na po nating paghariin ang kasalanan sa buhay natin. Wala na po tayo sa ilalim ng batas, kundi nasa biyaya na po tayo ng Panginoon Diyos. At doon sa binasa natin kanina sa 1 2:16, ano ho? Sabi nga, magkaroon po tayo ng kalayaan at huwag po natin ipagtakip o ipantakip yung kasamaan. O yung sabihin natin na ginagamit natin yung kalayaan para pagtakpan ang kasamaan. Ang paggamit po ng kalayaan para magkasala ay parang binuksan po natin ang pinto para bumalik ang dating bihag. O yung bago, yung para pinabalik na natin yung ex-convict. O parang sinabi na natin, ex-convict, sorry for the word ex-convict, no? Para pinabalik na natin yung ating makasalanang tayo. Tandaan po natin ang kalayaan ni Kristo ay hindi lisensya. O yung kalayaang ibinigay sa atin ng ating Panginoon sa Kristo ay hindi lisensya. Ito po ay pagtitiwala. Pinagkatiwala sa atin ito ng ating Panginoon Diyos ang bagong buhay na ito. Huwag po nating sayangin sa bagay na pwedeng sumira sa atin. Sa relasyon natin sa kapwa o sino pa man. Dahil ang layunin po nito ay pag-ibig at paglilingkod. Sabi nga, ang pinakamahirap ibalik, alam niyo po yun, ano yun? Tiwala. Kapag nasira ang tiwala sa iyo, mahirapan po tayo. Kaya yung salitang sasabihin natin, kahit masira tayo sa tao, paglalaban mo, mahirap ibalik yun. At yun po yung totoo. Even up to this moment, dito sa ating text, dito sa Galatians 5 verse 13, sabi niya doon, di ba, sa halip maglingkod kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig at hangarin ninyo ay kabubuti ng bawat isa. Minsan inuunahan pa natin ang chismis kaysa sabihin natin doon sa tao yung tamang message. Tama? Pinararating natin. Alam mo yung alisin natin sa ugali natin ay parating natin yung mensahe natin sa ibang tao. Go directly to those people. Bakit may tapang ka na sabihin sa ibang tao pero doon sa tao pinagsasabihan mo, wala. You're just only creating a sin
Not even to you, but to others. Hindi po kalayaan ang tawag doon, kundi pasaway. Kaya nga po sabi ng Panginoon, huwag tayo maging katitisuran. Kung ikaw ay pasaway, huwag mong isipin maging tama rin ang tingin sa'yo. Even kahit tayo, hindi tayo sinabihan para maghusga, pero hinusgahan mo na yung sarili mo dahil sa mali mong attitude. Pwede kang manindigan, pero panindigan mo ito. Hindi para sabi nga ay ipasalandakan sa iba o sa ibang tao. That is sabi nga ay hypocrisy. That is hypocrisy. Sabi nga yan, nandito si Remy. Again, pag nakikita ko si Remy, naalala ko yung the word hungkag. Huwag po tayo maging hungkag. Yung walang laman ang puso natin. Sabi nga sa atin sa John 13, verse 34-35, no? Dahil, ano po sabi sa atin doon? Ito po yung tanda ng pagiging alagad eh. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon, mag-ibigan kayo kung paano kayo inibigay, yun din naman, mag-ibigan kayo. 35. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Yan. Oo. Doon sa pag-ibig na yun. Huwag po nating kalimutan na ang pundasyon ng lahat ay pag-ibig. At yan ay mula sa Diyos. Kapag inuna natin yung chismis, tandaan natin, it will lead you to chaos. Hindi po yan kalayaan. It's not a freedom. Kaya hindi mo rin pala pwedeng sabihin na yung taong pinagkatiwalaan mo o pera sa mga pastor ha, kasi ang mga pastor, meron po yung covenant, no? Ibig sabihin, meron po yung talagang secrecy, no? Na only talagang Supreme Court ang pwedeng magsabi dyan, ano? Kasi nga, bilang pastor, sila itinuring din po na counselor, o nagka-counsel po ng ano. Kaya po yung secret ng counseling, yan po ay talagang, meron po talagang covenant yan, no? Pero sabihin na natin, ano man ang lihim na sinasabi mo, kung maaaring lihim sa isang tao, ito atin lang, huwag ko kayo maniwala doon. Pinangungunahan ko na kayo. Go direct to the people, not to those people. It is wrong. Sisingaw at sisingaw yan. And that is not freedom. Kaya nga po, ang utos ng Panginoon sa atin ay hindi ang chismis, hindi ang pagmamahal. Kaya nga po sinasabi sa atin, ang Philippians 2 verse 3 and 4, wag po tayo makasarili. Unahin po natin ang ikabubuti ng iba. Romans 15 verse 1 and 2, tulungan po natin ang kahinaan ng iba. Magbigay po tayo ng kalakasan. Mga mahal kong kapatid sa Panginoon, pinalaya na po tayo hindi para paglingkuran ang sarili natin, kundi para magkaroon tayo ng kakayahang paglingkuran ng iba. Dati, sarili lang po natin ang kaya nating isipin. Ngayon, nasa atin na po ang Espiritu Santo. Malaya na po tayo magmahal ng walang kapalit. Magpatawad ng walang tanong at tumulong ng walang hinihintay na ganti. Sa ating pong buhay, paano natin ito gagawin? Bago po tayo magdesisyon, tanong muna natin, para kanino ito? Para ba sa sarili natin? O para sa ikabubuti ng iba? At upang maluwalhati ang ating Panginoon Diyos? Tingnan natin, ano nga ba yung desisyon natin?
Ikalawa, ang tunay na tapang at kalayaan ay ang pagsasabi ng hindi sa alam nating bagay na mali. Hindi po masamang humindi kung alam naman natin ito'y mali. Ikatlo, gamitin po natin ang ating oras, lakas at kakayahan para iangat ang ating kapwa. Ang bawat oras natin ay mahalaga. Kaya kung sa mga tao na hindi naman nagpapahalaga, wag po nating aksayahin ang oras natin. Sa akin po pagtatapos, mga mahal kong kapatid, tandaan po natin, ang kalayaang ibinigay sa atin ng ating Panginoon Kristo ay hindi tadhana para gawin natin ang lahat ng gusto natin, kundi pagkakataon para gawin natin ang nararapat. Dahil pinalaya po tayo ng ating Panginoon mula sa pagkaalipin ng kasalanan upang ngayon ay malaya na tayo magmahal, magpatawad, at maglingkod sa isa't isa. Huwag po nating sayangin ang biyayang ito sa mga bagay na nagdadala lamang pabalik sa atin sa kadena. Tayo ho minsan ang naglalagay ng kadena sa ating buhay. Sa halip, gamitin po natin ang ating kalayaan bilang liwanag at pag-asa para sa ating kapwa. Naway tulungan po tayo ng ating Panginoon Diyos na mamuhay hindi bilang mga taong malaya mula sa kasalanan, kundi bilang mga taong malaya para sa pag-ibig at kalooban ng ating Panginoon Diyos. Mananatili po tayo matatag sa pananampalataya at magpatuloy po tayo sa paglalakbay ng may tunay na kalayaan at responsibilidad. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos. At ngayon naman tayo tutungo. Yan, nawala. God's morning muli mga kapatid. Napakaganda po nitong ating pinag-aaralan ngayon sapagkat araw-araw iba-iba po yung ating mga natututunan. Ano po? Sabi nga po, pinalaya tayo ng Diyos, hindi na tayo nakagapos sa mga bagay na nakakapagpabigat at nakakapagpahirap sa atin, pero hindi ibig sabihin ay malaya na tayo ay pwede na nating gawin ang lahat ng anumang gusto natin, lalo na kung ito ay makakasama sa sarili natin at sa iba. Di po ba sabi, may isang utos pa ang Panginoon and Huwag kang aamin. hindi. Hindi. Ang sabi, hindi po nabanggit dito na ano yan? Teka. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kung mahal mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa sarili, kung ayaw mo nang ikaw ay pinagchichismisan, huwag kang gumawa ng chismis. Kung ayaw mo ng basura sa tapat mo, huwag kang magtapon ng basura sa tapat ng kapitbahay mo. Ganun lang po. Kung ayaw mong gawin ng iba sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Sapagkat ganun po tayo pinalaya ng ating Panginoon. Tapos yung mga mali po na ating mga iniisip sa pagiging malaya, dahil malaya na ako, pwede na akong magalit, manakit, o magsalita ng masama kahit kanino. Hindi po ganon. Ang tama po dapat ay dahil malaya na ako, pipiliin kong maging mahinahon, mapagpatawad at magsalita ng mabuti kahit sa mga nakasakit sa akin. Ang isa pa po dito ay pwede ko nang gastusin ang lahat ng pera ko, ng oras ko, para lang sa sarili ko at aliwin ko ang sarili ko at sa sarili kong luho. Pero ang sabi po ng Panginoon ay gamitin natin ang ating lakas at kakayanan para tulungan ang ating pamilya, ang ating kapwa o sino mang nangangailangan ng gaya ng pagtulong gaya ng pagtulong ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang tunay na kalayaan po ay hindi ang paggawa ng lahat ng luho o kapritsyo natin. Ang tunay na pagiging malaya ay ang pagkakaroon ng lakas na piliin na mabuti,
piliin ang mabuti, tumulong sa nangangailangan at maging mabuti sa ating kapwa. Kapag ginamit natin ang ating kalayaan para magmahal, maglingkod, doon po natin talagang mararamdaman ang tunay na kapayapaan at kaligayahan na galing sa ating Panginoon. Kaya po, i-enjoy po natin ang ating kalayaan, pero hindi naman natin dapat i-enjoy sa kasamaan. Ito po ay gamitin natin sa paggawa ng mabuti sapagkat pinalayan at po tayo ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan, sa mga nakagapos na o tanikala sa atin na kasalanan natin dati, ngayon at sa mga susunod pa na araw ay tayo po ay tinubos na ng ating Panginoon. Kaya po gamitin natin po ito ng tama at naayon sa ating Panginoon. So yun lang po, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Okay, so tayo po ay natako na sa ating pagbati, no, sa mga ating kasama ngayon, no? At ngayon tayo po ay tutungo, yan, kasama po natin ngayon ang sa kauna-unahan din, no, ang family, Azucena Tanyo, no? At nasan kaya ang aking paring aktor? Hindi ko ano pa man, pagbati natin sa Barangay Concepcion, no? Kasi nandito rin, kasama rin natin si Brother Arthur, no? Yan, paring Arthur natin, yan. At pagbati natin sa buong family dyan sa Carmelite, ano? At sa kung nasaan mang dagat, no? Karagatan yan si Brother Arthur, no? At yan, sama rin natin at pagbati rin natin sa mga kiddos, kay Pao at kay Julene, yan. At syempre sa aming inaanak kay Tyron at kay Janessa, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At pagbati rin po natin from Bulacan, Quezon, no? Sa Chaong, yan, kasama po natin. Yan, si Nay Marta, no? At pagbati rin natin, no? Diyan sa kila Nay Gori, kay Nay Lina Iyasel, at kay Inigo, at ganoon na rin kay Kuya Chris, diyan sa Bulacan, Chaong. Yan, ayun, kasama rin pala natin yan. Yan, at pagbati rin natin sa ating kapatid from Barangay San Ignacio, kasama natin si Brother Rafael Freyo, isang mapagpalang umaga sa iyong buong pamilya. Yan, sa Barangay San Ignacio. At ganoon din sa ating kapatid from Villa Escudero, kasama po natin si Nay Winnie Patuwal. Yan. At pagbati rin natin sa ating kapatid kay yan, Tatay Victor Dalangin, at pagbati rin natin kay Night TC. Yan, at kasama rin po natin from Manhattan, yan, Barangay San Francisco, Kalihan, kasama po natin si Ate Nela Nonoso. Yan, at kasama rin po natin ngayon si ano pa ba? Yan, Sister Babe Serenzares from Makati, at pagbati rin natin sa inyong kamag-anak dyan sa Bulacan, no? Yan, at pagbati rin natin sa ating kapatid, kasama natin ngayon si from Barangay Santo Angel, si Sister Manilyn Mendoza. Yan, at yan, kasama natin, yan, nabanggit ko kanina si Nay Remy Alinea from Barangay Dolores. Ay, tama nga ba? Sa Dolores, Quezon, ano? Dolores, Quezon pala. Yan. Yan, kasama rin natin from Bacolod City. Yan, ang Pios family. Kasama po natin si Kuya George Pios. At yan, from Rizal Laguna. Yan, kasama po natin si Ma'am Hazel Esmundo. Yan, from St. Peter. Yan, at syempre pagbati rin natin sa kanyang magandang anak kay Ali. Yan. At pagbati rin natin sa inyong buong pamilya. Yan. At kasama rin natin, yan, si Ate Lisel Dalangin from Villa Escudero. At syempre kasama rin natin ang ating kapatid, si Caroline Mercado. At pagbati natin sa ating mga pamangkin dyan, kila Princess, kay Shai, kay CJ, at kay Sian. Yan, sa mapagpalang umaga. At yan, kay Doc and Sir Ads Barwatsky, yan, ating kapatid. Yes, God's morning sa buong family. Brother Ads, no, Barwatsky, no, yan, isang mapagpalang
umaga po sa inyo at sa buong Maliksi family. Yan. Sino pa? And that's all, mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Tayo po ay nawa tayo po ay napagpala, no, ng ating God's Morning for today. At sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Let's all pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa yugtong ito at sa ipong patuloy na pagtuturo, O Lord. We acknowledge, Lord, na ang iyong banal na Espiritu ay siyang patuloy na gumagabay at nagtuturo sa aming lahat. Salamat po, Panginoon, sa iyong mayamang biyaya at tawa. At sa amin pong mga pagkukulang, O Lord, sa aming mga pagkakamali, O Lord, kami po ay isinusuko namin sa iyo at inaamin po namin ang mga kasalanan ito. Baguhin mo po kami ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo po kami ng lakas, O Lord, na inaamin po namin na kung minsan kami po ay nagkukulang, nagkakamali at patuloy, Panginoon, na nalilito pa rin sa mga bagay na aming dapat takbuhan. At salamat sa mga aral na ito na siyang nagbibigay sa amin ng pag-alala, O Lord, pagkaunawa at yung patnubay. Kaya po, Panginoon, sa oras at araw na ito, dalangin po namin na sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo po kami ng lakas upang mapagtagumpayan namin ang mga kakulangan namin. Higit sa lahat, O Lord, sa iyo at sa aming kapwa. Salamat po, Panginoon, at ikaw po yung patuloy na nagbibigay sa amin ng patnubay, gabay, at pangunawa, O Lord. Gamitin mo po ang salitang ito upang mabago ang aming buhay at maging gabay namin ito sa aming paglaban, O Lord, sa mundong ito, O Lord. Again, O Lord, sa lahat ng ito, sa iyo po ang papuri at pasasalamat, O Lord. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang patuloy na patnubay mo sa bawat isa. Ngayon nakinig at mga makikinig pa lang, O Lord. Patnubayan mo po, Panginoon, at pagkalooban, Panginoon, ng iyong biyaya at awa, O Lord. Naniniwala po kami na ikaw ang Diyos ng kagalingan, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng comfort, ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng lakas at lahat ng, Panginoon, ng pangangailangan namin. Pinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito, O Lord, na bigyan mo po kami ng pananampalataya na panghawakan ng lahat ng ito. Again, O Lord, we thank you and we praise you, and this I pray in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, and this I pray in Jesus' name. Amen. At humabol, no, ating kapatid, yan, si Sister Grace. Yan, at pagbati natin sa Biray family, dyan sa Bael, Laguna. Siyempre, pagbati rin natin dyan sa ating kaibigan kay Brother Mike, yan, at kay Nico, kay Carl, at kay El, at sa aming baby kay Dion, at sa aking inaanak na si Butchay. Yan, sa mapagpalang umaga sa ating lahat at God's morning, everyone. At yan po tayo magtatapos. Let us shout the shout of victory. Christ is dying. Christ is not. Christ is risen. Christ is risen. Christ will come Christ again. will come again. And together, we are for Christ. Christ. Again, God's morning, everyone. Dumating ikaw. Okay, God's